at sa tao. Amen. Sa Diyos, hindi nagtatapos doon. At sa tao. Tao. Please always go further from your usual activities. More. More. Para sa mga concert, pagka grabe yung galing ng performers, talagang sumisigaw ang mga tao. More. Sa mga basketball, yung talagang yung magagaling, talagang tumatalon pa, yung mga kalalakihan, sumisigaw pa, na talagang galing na galing. At dapat sa atin ganun yun. Go further from your usual belief. Kung ano man yung belief mo ngayon, kailangan gusto pa kitang mas lalong makilala ang Panginoon. Go from your usual trust. It's not just about Jesus, I trust you. Yung trust na talagang halos umaapaw na sa sarili mo. Niyayakap ka na ng trust. Pero humingi ka pa. Humingi ka pa kay Lord. Nag-overflow ka na. At siya na yung buhay mo mismo. Going beyond your faith. Na hindi kayang alugin ng kahit na sino. Dumarating ng suffering, sacrifice, tribulations, persecutions, problems left and right, problems sa family, persecution ng family. Hindi kayo magkaintindihan ng family, ng anak mo, ng asawa mo, ng kahit na sino. Just go! We have to embrace that. Sometimes pain, or most of the time, or pains, because you love God. Dahil minsan hindi nila naintindihan ang pagmamahal mo sa Diyos. Maraming hindi makakaintindi sa iyo sa mga persecutions ng tao. It is because hindi nila alam kung ano yung pagmamahal na binibigay ng Diyos sa iyo at yung binibigay na pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi nila maintindihan yung relationship na makalangit dahil ang relasyon ng maraming mga tao ay relasyon gawa ng mundo. Tinuturo ng mundo. Pag nasa kay Jesus ka, malulunod ka dapat sa grasya ng Diyos na hindi maintindihan ng nakararami. And most of the time, you are always alone. May kasunod. Alone With God. Amen. Iiwan ka sa disyerto ng Panginoon. Iiwan ka ng Panginoon sa isang oasis. Iiwan ka sa isang barren desert. Iiwan ka niya minsan. Nahanapin mo siya ng nahanapin. Parang minsan talagang magko-question ka na nasaan ka, Jesus. Pero nakatingin siya sa iyo. Tinitignan niya kung gaano katatag ang iyong pananampalataya, tiwala, at pag-ibig sa Kanya. Amen. Dapat nating maranasan yun. Hindi lang minsan. Lalo tigit sa mga pinagkakaluban ng grasya ng Diyos. Get out of your comfort zone and let God sustain you. I'm sorry to say, pero karamihan ng laman ng mga TikTok, ng mga Reels, at ng mga Facebook, makikita mo, yung mga nagpo-post dyan, they are in their comfort zone. Siyempre, walang mag-a-agree, kaya walang umi-amen. Amen. Let's try to look at all of this posting. It's all about their comfort zone. It's all about the beauty of the places, the food, the happiness, and so many things. But it's not all about embracing the cross of Christ.
can see, makikita natin sa araw-araw kung anong klase o classification ng faith ng isang tunay na nagmamahal sa Diyos. You can see in them kung ano yung mga nakikita mo, trailer ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, baguhin mo na yun. Para maging tunay, sugatan mo yung sarili. Tukuan ka tapos magpakita ka sa Facebook. All for God's glory. So whether you eat or drink, sabi niya sa Corinthians 10:31, whether you eat or drink, or whatever you do it all For the glory of God. Lahat ng ating ginagawa sa araw-araw ay dapat iniaalay sa Panginoon. Ang bawat gawa, lahat ng activities natin, dapat ito ino-offer sa Diyos bilang pasasalamat. Amen. Dahil tayo naghahanap lagi ng ikabubuhay. At kung ano man ang ginagawa natin, hindi ka naman pwede talagang mabubuhay na hindi maghahanap buhay. Amen. Pagka nabubuhay ka na hindi naghahanap buhay, ibig Illegal. sabihin nun, tambay. Walang halaga. Sabihin ng iba, masakit yan. Wala lang akong trabaho. Hello? Pero hindi ako naniniwala na isang tao ay pwedeng mawalan ng trabaho kung siya ay masipag. Hindi ako naniniwala. Baka namimili ka lang. Baka ayaw mo lang magsakripisyo. Ayaw mong bumilib sa sarili mo na mag-start ka sa isang maliit na bagay. Dahil alam mong lahat ng ginagawa ko na to ay i-bless ako ng Panginoon, then, lahat ng aking gagawin, whether you eat or drink or whatever you do, I will offer all of these things, all for God's glory. Amen. All for God's glory. Kaya nga sometimes, or most of the time, ang mga may sakit, sa totoo lang, mas gusto kong ako ang hihiling sa kanila kaysa sila ang hihiling sa akin. Mas gusto kong ako ang hihingi ng dasal mula sa kanila kaysa ako na magdasal para sa kanila. Because yung mga may sakit, lalo tigit yung medyo worse ang sakit, ibang dasal niya, mga kapatid. Nagiging totoong dasal niya kaysa dun sa malakas. Di ba ba? Isang payat at magkataba-taba. Mas ibang intensity ng prayer nung payat na payat. Kaysa doon sa mataba na sobrang kabusugan. Mas maganda ang dasal ng isang pulubi kaysa sa mayaman. Mas iba naman ang intensity ng mga taong nasa higaan na kaysa doon sa nagkakamal ng pera. Iba. Iba ang mundo. Iba ang ating misyon. At dapat nararamdaman mo ang sakit na dinadaranas ng mga mahihirap o
may sakit. Kung hindi mo nararanasan, it seems hindi tayo bagay sa gawain. Marami kasing gusto na gumastos, sige, okay lang yun. Bibigay ako, tutulong ako. Pero kung walang puso, mas magandang hindi ka na tumulong. Dahil doon, yung intensity ng relasyon sa Diyos, doon talaga umiigting ang katotohanan na kapag matindi ang iyong dasal, mas lalong umiigting ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Dahil lalo kang kumakapit sa Kanya at bumibitaw ka sa mundong ginagalawan. In 1 John 2:15, mahirap din. Pero, yan ang ibig sabihin. Yan ang sabi ni Lord. Do not love the world or anything in the world. Do not love this world. Na ngayon ay, kung sakit ito, hindi lang siguro ito cancer, stage 8, yung earth. Naranasan natin ngayon sa Pilipinas. Lahat nagre-reklamo kayo. Sa taas walang aircon. Sa langit walang aircon. Pero Malamig. wala kang mararamdaman. Eksakto lang. Yung bang iba yung lamig. Do not love the world. Importante yung world. But do not put your trust dito sa mundo na to. Because everything will just pass. Lahat ng nagtatrabaho dito, there will be an end sa iyong trabaho. Lahat ng nagnenegosyo dito, there will be an end sa iyong negosyo. Lahat ng ating pang-araw-araw na pakikibaka, there will be an end. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon, huwag ang mundo ang inyong mahalin. Huwag kayong magpasakop sa mundo dahil yan ay nakasulat from the very beginning. Conquer the world. But do not love the world. Just conquer the world. Subdue this earth. Ikaw yung hari dapat ng mundong ito. Pagagandahin nyo lang ang mundong ito. Magtanim lang kayo, mabubuhay kayo. Amen. Masarap nga din sa Pilipinas, lahat ng tatanim, pwede. Pwede tumubo. Sa ibang bansa, hindi po pwede. Kaya lang, iba tinatanim nyo yun, puro bahay. Hindi tumutubo yung bahay. Katulad ng pagbili ni Bilyar ng napakaraming lupain. Lahat ng agricultural lands ay binibili niya sa mga probinsya. Ang ginagawa ng bahay. Ibig sabihin, ang kapalit nun, putong. Kaya nandiyan, nanonood si Ma'am Cynthia Villar. Sana makarating sa'yo. Gugutumin mo yung darating na mga henerasyon. Nang dahil yung mga lupa na yan ay dating sakahan. Dito dapat mayaman ang Pilipinas. Mayaman sa posto. Umikot kayo sa maraming probinsya. Karamihan ng nabili ninyo ma'am ay mga agricultural na lupa. Sobra-sobra na yung yaman ninyo
kung tutuusin. Amen. Amen kayo, baka ako lang ikulong. Kasama naman tayo. Amen. Amen. Sama-sama tayo magpakulong. Hindi maganda eh. Senador pa naman kayo. Hello? So, friends, do not conform yourselves of these things, but be transformed by the renewal of your mind. Ang pagbabago ng isip ang napakahalaga sa lahat ng bawat isa sa atin. But hindi madali ang pagbabago ng isip. Una, kapag ikaw ay may mga kaibigan o kasamahan sa mundo, pag nagbago ka ng isip, papunta ka sa kaisipan ng Diyos, siguradong hindi na kayo magtatagal. Hindi na kayo magkakaintindihan. Mapipilitan kang pumili yung pagbabago ng isip mo o doon sa kaisipan ng marami para kayo mag-enjoy sa mundo. Pero ikaw, kung pipiliin mo ang Diyos, hindi ka mag-enjoy. But you will love your life. Amen. Iba ang mundo na gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin. You know, there are so many cravings in this world. Hindi lang sa pagkain, kundi sa maraming mga pangarap sa buhay. Ang sabi nga, yung relo ng mga bilyonaryo na worth $300 million is nagsusunod ng ganun relo. $300 million na lahat na ay napapaligiran na ng mga bato. Eh ikaw, ang suot mong relo ay di posporo. Ba't ba nausin mo yung posporo gano'n? Yung ano lang, 300 lang sa bangketa. But please take note, The battery. yung oras niya at oras mo, pareho. It's the same. Yun ang ibig sabihin ng world. Do not love the world. Kasi yung pagsusot mo ng ganyan ay para ipakita that you are iba ka. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin sa kanya, iba ka. Baka. Baka. Yun lang ibig sabihin mo, iba ako. Amen. Amen. Kaya yaman ng ating mga kapatid. Yung mga billionaires, kagaganda, ang lalaki ng mga higaan. Eh pero yung tulog, yung mahalaga, hindi yung kama. Dami na nating kapatid na natutulog sa kalye, mas masarap pang matulog kahit na nung busina na nasasakyan eh. Nakalaglag pa yung paang gano'n eh, dumadaan pa yung mga jeep. Pero nakanganga. Tulog. Samantalang yung pumapasok sa opisina, lulugo-lugo. Sir, bakit po? Anong may problema? Walang tulog. Nakatulog. Ibang magbigay ng pamamaraan ng Diyos sa ating lahat. Amen? Amen. The cravings, the boasting, lahat ng kayabangan, kahit sa gawain, puro pera. Pera pinag-uusapan. Pero hindi marunong magtumulong sa mga mahihirap. Sana pagka, o ito,
kinikita mo na ito, katulad mo ginagawa ng ibang mga kapalit. Sana kapag maapo yung pera nila, tulungan niyo mga nangangailangan. Ano namang kahalagahan ng sumobrang dami ng pera mo, ikaw lang ang nakikinabang. Amen? Amen. Kaya, swerte mo kung may katabi kang ngayon mayaman. Oh. Sabi mo, alam na. Alam na this. Bibigay mo na yung iPhone mo. Malalaki nga kinikita. Ang gaganda, ang tataas ng posisyon. Pag tinignan mo naman, lupay-pay. Hindi niya hawak ang kanyang oras. Ang oras ang nagdidikta sa kanya. Samantalang dapat ikaw magdidikta ng oras kung kailan ka titigil. Hindi yung oras ang magdidikta sa'yo, huwag kang titigil. Think about that. The renewal of your mind. Please love yourself. Take good care of yourself. Unstoppable fights everywhere. Ay, grabing away na ngayon. Wala na. It's all over. Wrong thoughts. Meron lang maiisip na ganito. Siguro ganito to. Siguro ganito to. Siguro ganito to. Gera na! Well, makikita natin. Kahit anong gawin mo talaga, makabutihan, hindi pa rin makikita ng mga tao hindi na bibigyan ng grasya. Amen. Amen. Buti nga si Kim Polo ngayon, tahimik na yun. Nainggit ako ngayon sa kanya. Natupad din ang aking dasal-dasal ng ako, Lord. Magkaroon na siya ng silent life. Di ba? Very simple. Wrong thoughts. Nagre-rebuild na isip. Isip ng isip. Walang maisip. Nang walang magandang dapat isipin sa ikabubuti niya. Amen? Amen. Hindi na tama ang kalagayan. Hindi na tama ang puso. Hindi na tama ang pagkatao. Pero wala tayong magagawa dahil yung nga sabi ni Sister Faustina, mga lost soul na siyang pinagdadasal niya kahit na maranasan niyang lahat ng mga pains, kahit isang soul lang. Lord, have mercy. Daming blaming games. The wrongdoings of others. Yan ang kinakalkal. Wrongdoings of other people. Walang patumanggang ayam. Ako to. Ganyang kakayo yan. Sila yan. Disobedience, arrogance, envy, and the greatest of all is pride. And this is the world. Ito yung mundo. Ito yung mundo ng mga napapalayo sa iyo na maaaring na-experience natin sa araw-araw pag hindi tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi nakalulunod sa Diyos. Amen. With all of these things, we are actually destroying ourselves. At hindi nabubuo ang isang magandang love story with God. We love love stories. Ang mga Pilipino tuwan-tuwa. Sa Amen. mga magsingkil, bagay sila. Alam mo, bagay kayo.
Pero hindi na sinasabing bigay sila ng Diyos. Isang bagay lang. Hello? Hi. Sana meron tayong sa araw-araw isang namumuo na love story with God. Amen. We have to bend our knees. We have to surrender. Alam mo mga kapatid, not until such time na mag-surrender tayo sa Diyos, hindi natin makikita ang maraming himala ng Panginoon. Amen. Hindi natin makikita ang mga mysteries of life. Hindi natin makikita yung isang napakagandang ako o ikaw sa mga susunod na mga araw if we will not surrender ourselves. If you will let this world conquer you, then, sorry, mararating mo ang gusto mong marating. Pero ang relasyon sa Diyos, please take note, it's not all about money that you give. It's not all about yung mga tulong mo sa iba. It's all about you. It's all about your relationship with God. Amen. Pray. We have to ask for God's mercy, God's grace. Laging magdasal. And in prayer, please talk with God and not to God. Hindi ba yun? In prayer, talk please to God, talk with God. With God. And not to God. God. Talk with God. In God's presence. Minsan sa ating pagdarasal, sometimes our feelings can be misleading. Sometimes the Lord is so distant. Sometimes naririnig ba ni Lord ang aking mga dasal? Bakit hindi dumarating ang aking mga dasal? Ikabubuti ko naman ito. Para makita natin ang isang magandang relasyon. Make sure to read God's Word regularly. Make sure to open your Bibles every day, regularly, so that you may keep your feelings in check with what is true. The Bible will lead us into the truth para magkaroon ng meaning ang ating buhay. Without His words, we cannot make it, friends. We cannot. No. Yan ang maglalagay sa atin sa tamang pamamaraan ng buhay. Yan ang magbibigay sa atin ng caution sa ating buhay. Yan ang magbibigay sa atin ng signal light. Kung tayo ay nandun green or merong red or yan ang magbibigay sa atin. Siya magtatama sa atin ang kanyang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. His words, not the word na naririnig natin ng mga magagaling na mga iba't ibang mga nasa social media. Ang daming matalino na talaga ngayon. Grabe talaga. Na-amaze ako sa talino ng tao ngayon. Very amazing. Fantastic talaga. Ano pa ba pwedeng gamitin? Ang daming magagaling matatalino talaga. Sana one time or gamitin din sila ni Lord sa mga susunod na panahon. Na yung kanilang galing ay magamit para sa kaluluwa ng maraming mga tao para manumbalik sa ating Panginoon. Amen. Because in our prayers, my dear friends, ito yung mahalaga. God hears our hearts, not our words.
sa ating pagdarasal, mga kapatid. Prepare your heart. It is because from your heart, doon niya kukunin ang iyong mga sinasabi. From your heart. It's all about your heart, my heart. Because the quality of your prayer, when you're talking to God, depends on the content of your heart. It depends. Hindi yan, tirador tayo ng kung ano-anong pira ka lang ng pira. Yung iba, minsan natatawa ko, game na. Pag magdadasal, game na. Sabi ko, ano to, NBA? Hello? Hi. Alam ng Diyos kung ano nila naman. And sometimes, you know, or maybe most of the time, we talk to God very physical and not spiritual. We are talking to God na parang physical na ikaw. Dala-dala mo yung world. Dala-dala mo yung mundo. Dala-dala mo yung mga pangangailangan mo sa mundo. Na nagdahasal sa Diyos mabigat. Kawawa ka naman, kapatid. Sa iyong pagdarasal, hindi mabanaap ang isang magandang relasyon. Talk with God and not to God. Alam niyo, ewan ko kung aayon kayo. Mas gusto ng Diyos kausapin tayo kesa tayo ang kumakausap sa Kanya. Amen. Amen. God, paano yung ask and you shall receive? Seek and you shall find. Para po yun sa mga nahihirapan. Hindi masama yun. Pero in a deeper meaning ng isang magandang relasyon, mas gusto ng Diyos na tayo'y makikinig. Dahil sa ating pagdarasal, kung ikaw ay nakakapit sa mundo, sa totoo lang, you will teach God sa Kanyang gagawin sa iyo. Amen. Siya ang magtuturo ang gagawin mo at ipagagawa niya sa iyo. It is always better na ang Diyos ang magtuturo, mangungusap sa atin sa ipapagawa niya sa atin. Isa tayo na nagdarasal na gawin niya ito para sa atin. Amen. Pero importante yun. Kaya lang, ewan ko kung gaano kahalaga at kung tatama ka. Dahil pag ang Diyos ang kakausap, sigurado, tama. Amen. In Matthew 10:30, sinasabi niya, para naman yung talagang nag-overflow ng grasya, trust, and belief. And even the very hairs of your head are all numbered. All of us here. Alam niya kung nabilang. Meron ba sa ating nabubuhay? Ako, 10,000 na lang yung buhok ko. 10,100 na lang. Dati ito 15,000. Meron ba? May nakabilang ba? Wala. Kahit kalbo, hindi mo mabibilang ang buhok. Amen? But the Lord knows every count. These are all numbered. And not only that, in Psalms 147:4, He counts the number of the stars. He gives them names to all of them. It's not just about millions. We don't know. Not even though the scientist doesn't know kung gaano karami sa pagpapatuloy ng nilang pagsasaliksik, umaabot na ng hundreds of millions ang mga stars, but the Lord has already put the name. May mga pangalan na.
I'm sure of that, 100%, na nilalagyan nila ng mga pangalan ng mga stars. Pero si Lord, sinabi na niya, pinangalanan na niya yung mga stars. Ito yung ating pinag-usap. Kung gano'n ang Panginoon, di ba dapat dito pinakamaganda ang isang mabuting relasyon? Amen. Amen. At siya bahala sa iyo. Chill ka lang kasama. Chill lang. You are being persecuted, chill. Chill lang. Sige lang. Naaway-away ka, chill. Magkalit ka na, kutsilyo ko. Hello? Make the best use of our time. Just like today, may nagawa ka, nagamit mo ba ang buhay mo ngayon? The best of your time. Amen. In John 9:4, sabi nito, I must work the works of Him that sent me. Why it is day, night comes when no one can work. Naririnig natin yan sa mga hindi naman lahat. Minsan yun, naghihingi pa ng malugit kay Lord. Kung bibigyan pa ako ng pangalawang buhay ni Lord, paglilingkod ako sa Kanya. Yung mga kapatid natin na dapat nating pagdasal na nasa mga ospital, I'm sure, wala nang kahalagahan sa kanya yung pera. Ang mahalaga sa kanya, makarecover. At ang mahalaga, palagay ko sa kanya, ay ang Diyos. Dahil daig pa, daig pa ng mga ospital, ang mga simbahan, sa dami ng mga Bibles at rosary sa ospital. Mas maraming Bibles sa ospital. Mas maraming mga rosary. Sinusuot pa yun. Dito natin makikita ang hingi ng ating mga kapatid. Dito makikita ang walang tigil na dasal sa ospital. Marahil sa mga kulong. Mas iba. Tayo ngayon na naririto sa mundong ginagalawa at mayroong responsibilidad. Nasaan ang Biblia araw-araw sa buhay? Nasaan ang rosal araw-araw sa buhay? Ibig sabihin, mas iba yung mga may sakit kaysa sa'yo na nagsasabi ko sa may sakit na sila'y gagaling. Think of that. Let's think about it. This is the word. So mga kapatid, sabi niya, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Kaya nga kahit pagkain ng mga mayayaman, pagkain ng mahirap, lagi natin napabanggit yan, mas masarap kumain ng mga mahirap. Amen. Pag sumandok ng kanin niya, patay ang susunod na kakain. Pag tinire yan, hindi yung titirahin ng gano'n lang. Yung kakayurin. Talagang hanggang doon sa dulo. Tapos ibubuhos yung sabaw. Ibubuhos yung munggo. Tataas yung paa. Yari na. Kaysa naman gaganda ng mga kubyertos at mga
mahirap tayo kumain sa ganun. Di ba naranasan niyo? Kahit sa kasalan lang, mahirap kumain. Oh. Gusto mo ng sakmal eh. Marami nakatingin. At pag hindi mo gusto yung ano ka naman to? Lugi ako doon sa binigay kong regalo. Hello? Kaya minsan kapag maghahanda naman kayo, magkakasal kayo, pasakapin nyo naman. Huwag na to sa mga 5-star. Mali yun eh. Sorry sasabihin ko mali yun. Kasi sa totoo lang naririnig ko yung reklamo. Ako pagtalimod, hindi mo sakit pagkain. Parang tayo nakaano doon. Dali mo sa bahay nyo. Magsain ka ng 5 sakong bigas. Tignan ko lang. Totoo yan. Totoo yung sinasabi ko. Kasi karamihan naman ang kumakain doon. Di ba? Unang-una, pinaggastos mo yan. Bumili ng pantalon, sapatos, at kung ano na nakasimangot. Baka hindi mo naman maayos. Sa bahay yan, di masaya pa ang buong barangay. Amen? Lagi-lagi nang ginagastos mo, tapos masosyal. Hindi naman talaga sosyal. Makikita mo naman yan. Kalahatihan pa lang ng kasal, naaagnas na. Hindi na totoo. Hello? Ibig lang sabihin ito mga kapatid. It's okay kung tayo ay naghahanap buhay. Pero sana, the more na binibless ka, the more na mas marami kang natutulungan. Yeah. Yun ang pinakamaganda. Yeah. Pero kung nabibless ka, no? Chinachani mo lang yung tulong mo. Ewan ko sa'yo. Ang ganda nun. Ang ganda na ng buhay mo. Ang ganda na ang buhay ng mga nagninegosyo na binibless. Pero sana pag binibless ka, lalong umiigting yung gusto mong makatulong dahil nakikita mong biyaya ng Diyos na umaapaw sa'yo. Yeah. Pero kung di mo nagagawa yan, mag-isa ka na lang sa buhay. Uso-uso pa naman sa atin, paaral. Paaral ko kasi. Paaral ko yun. O ngayon, ba't ka nagre-reklamo, pamilya mo yan? Para bumili pa ko sa'yo, paaralin mo yung mga kapitbahay mo. Yun ang paaralin mo. At tunay na hindi natin naiintindihan, yung lagi sinasabi ni Lord, para umapaw yung biyaya, the more you give, the more you receive. The more na ikaw ay tumutulong, the more na maapaw. Kaso greedy ka kasi. Wala kang tiwala sa Diyos sa katotohanan. Ayaw mo lang aminin na ikaw ay swabang. Sana nga, yung mga mayayaman na nanonood nyo, kung nakikita nyo lang ang mga nandito mo, takutong. Sana tulungan nyo kami. Tagutom. Mag-amen naman kayo para parang... Amen! Tagutom. 1 Corinthians 3:18. Masabi riyan. Do not deceive yourselves if any of you think you are wise by the standards of this age. You should become fools so that you may become wise. Huwag mong dayain ni numan ang kanyang sarili kung may nag-aakala